Hawak ko ng mahigpit ang malamig na ceramic na urn ng aking yumaong ina na si Margarita, sa gitna ng siksikang sulyap at ingay sa NAIA Terminal 1. Inubos ko ang huling natitirang pera mula sa maliit na tindahan ng libro ng aking ina upang mabili ang 2 tiket papuntang Bacolod, upang maiuwi ang kanyang mga abo sa aming probinsya. Lumapit si Jamie mula sa counter na may hawak na iisang pirasong boarding pass. Tinitigan ako ng walang bakas ng pag-aalinlangan at malamig na nagsalita. Ibinigay ko na ang seat mo kay Sandra, Tere. Mas kailangan niya ng first class dahil maselan ang pagbubuntis niya sa tagapagmana ng pamilya Laurel. Agad na sumingit si Doña Consuelo, ang aking biyenan, na nakatayo sa aking tabi habang nakataas ang no at may pilit na ngiti para sa mga pasaherong nakatitig sa amin. Teresa, pumanaw na ang ina mo. Hindi na niya mararamdaman kung bukas o sa makalawa ka pa makauwi sa Bacolod. Ngunit ang apo ko, buhay na dinadala ni Sandra sa loob ng kanyang tiyan. Bilang may bahay ng isang Laurel, tungkulin mong magsakripisyo ng walang anumang reklamo para sa dugo ng pamilya ng asawa mo. Sumandal si Cassandra sa braso ni Jaime, nagiiwan ng pilit na paghikbi habang pinapahid ang tuyong gilid ng kanyang mga mata. Huwag ka nang magalit sa akin, Tere. Kung gusto mo, sa lapag na lang ako uupo sa economy class. Huwag lang mag-away ang pamilya niyo dahil sa akin. Sa kabilang gilid, nakikita ko ang reflective na screen ng telepono ni Aling Marichu, ang aming kapitbahay na kilalang chismosa sa social media, na palihim na nakatapat sa aming direksyon habang nagbubulong sa kanyang live broadcast. Tinitigan ako ni Jaime noon may pang-insultong tingin, sabay hablot sa aking braso ng bahagya upang itulak ako palayo sa pila. Titetan nga natin kung makakabili ka man lang ng sarili mong tiket papuntang Bacolod nang wala ang apelido ko. Isang hampas lupa ka lang sa probinsya bago kita pinakasalan at dinala sa Maynila. Yumuko ako at tinitigan ang makinis na ibabaw ng lalagyan ng abo ng aking ina. Sa loob ng 5 taon ng aming kasal, itinago ko ang aking tunay na pagkakakilanlan bilang nag-iisang tagapagmana at may-ari ng Aero Montenegro. Ginawa ko yon upang protektahan ang tahimik na buhay ng aking ina at tuparin ang kanyang bilin na maging isang mababang loob na asawa. Nagluto ako, naglinis, at nagtiis sa bawat pambabastos ng kanyang pamilya habang tahimik na pinupuno ang kanilang mga bank account mula sa aking mga kumpanya. Patawarin mo ako, ina. Ang pagpapakumbaba na itinuro mo sa akin ay ginawang tungtungan ng mga taong ito upang tapakan ang ating dignidad. Ngunit ngayong, wala ka na. Tapos na ang aking pagiging martyr. Inangat ko ang aking ulo. Walang ni isang patak ng luha sa aking mga mata. Ang init ng galit sa aking dibdib ay mabilis na naging isang napakalalamig na yelo. Tinitigan ko si Jaime nang may pilit at tahimik na ngiti sa aking mga labi. Tama ka, Jaime. Ang mahinang salita na lumabas sa aking bibig. Ngunit sapat upang patigilin siya sa kanyang paghakbang. Ang isang lalaking kagaya mo ay talagang nababagay sa isang taong tulad ni Cassandra. Mag-ingat kayo sa paglipad. Baka magbago ang panahon nang hindi ninyo inaasahan. Kumunot ang noo ni Jaime sa aking mga salita. Ngunit mabilis din siyang tumawa ng pautal-utal upang itago ang kanyang pagkagulat. Inakbayan niya si Cassandra at mabilis na naglakad patungo sa VIP boarding gate kasama si Doña Consuelo na hindi man lang lumingon sa akin. Nang makalayo na sila at tuluyang makapasok sa glass door, kinuha ko ang aking pangalawang telepono, isang nakatagong encrypted smartphone na direktang nakakonekta sa headquarters ng Aero Montenegro. Pinindot ko ang speed dial para sa Chief Executive Officer ng kumpanya. Pinalipas ko ang 2 segundo bago ako nagsalita sa malamig at otoritatibong boses. Mr. Arnaiz, nagsasalita ang chairman. Mabilis na naging formal ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Good morning, Ma'am Teresa. Paumanin po, paano ko kayo mapaglilingkuran? Kabilang ako sa mga pasaherong naiwan sa ibaba ng Terminal 1. Wika ko habang nakatingin sa eroplano ng Aero Montenegro na nakaparada sa tarmac. Gusto kong kanselahin mo ang lahat ng VIP access
black card credit lines, at first-class privileges sa pangalan ng Pamilya Laurel. Na yon din. At siguraduhin mong ang mga pasahero sa first-class cabin na naggangalang Jaime Laurel at Cassandra Rojas ay malilipat sa pinakadulong upuan ng economy class bago mag-take off ang eroplano. Masusunod po ng walang antala, Chairman Teresa. Mabilis na sagot ni Mr. Arnaez. Ibinaba ko ang telepono at marahang hinaplos ang ceramic na urn ng aking ina. Bago ako makahakbang patungo sa exit ng paliparan, naramdaman ko ang paulit-ulit na pag-vibrate ng aking telepono. Isang pambihirang alerto ang lumabas sa aking screen mula sa aking pribadong bangko sa Makati. Binuksan ko ang mensahe. Isang pulang babala ang nakasaad sa screen. Babala, isang ilegal na pagtatangka sa paglilipat ng 5 milyong piso mula sa inyong nakatagong account ang kasalukuyang pinoproseso gamit ang inyong Restricted Master Digital Signature. Napatigil ako sa aking paglakad. Ang Restricted Master Digital Signature na yon ay nakatago sa isang nakalock na vault sa loob ng aking pribadong silid. Isang vault na bukod sa akin, iisa lamang ang taong nakakaalam ng passcode. Ang aking pinsan at pinagkakatiwalaang sekretarya na si Beatrice. Ang bawat hakbang ng aking mga sapatos sa makintab na sahig ng paliparan ay tila may kasabay na mabigat, ngunit tiyak na ritmo. Sa halip na lumabas, patungo sa paradahan, dumaan ako sa pribadong koridor patungo sa eksklusibong VIP lounge ng Aero Montenegro. Ang aking mukha ay nanatiling walang emosyon, tulad ng isang pader na bato na hindi kayang tumpikin ng kahit anong bagyo. Pagpasok ko sa lounge, agad na napatayo si Mr. Ramos, ang pangkalahatang tagapamahala ng VIP services. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita ako, at mabilis siyang lumabas mula sa likod ng kanyang mamahaling desk upang yumukod ng mababa sa aking harap. Ang ilang mga mayayamang pasahero na nakaupo sa mga malalambot na upuang katad ay napatingin sa amin. Nagtataka kung bakit ang isang simpleng babaeng nakaitim na may bitbit na urn ay binibigyan ng ganoong klaseng paggalang ng isang mataas na opisyal ng paliparan. Magandang umaga, Chairman Montenegro, ang mahinang bulong ni Mr. Ramos habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Hindi po namin inaasahan ang inyong pagdating. May maari po ba kaming gawin para sa inyo? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking boses ay patag, ngunit nagtataglay ng kapangyarihang hindi maaaring baliin. Ihanda mo ang system update para sa flight PR-103. Papuntang Bacolod. May 2 pasahero sa first-class cabin na nagngangalang Jaime Laurel at Cassandra Rojas. Kanselahin mo ang kanilang upgraded tickets. Ibalik mo sila sa pinakamababang klase ng economy class, sa pinakahuling hilera malapit sa palikuran, at siguraduhin mong walang anumang refund na makakarating sa kanila. Napatango si Mr. Ramos ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na tinapik ang kanyang computer keyboard habang ang tunog ng bawat pindot ay lumika ng isang mabilis na ritmo sa loob ng tahimik na silid. Nagawa na po, ma'am. Ang utang na pabor na ginamit nila para sa upgrade na yon ay opisyal ng binura sa ating system. Samantala, sa loob ng naghahandang eroplano, komportableng nakaupo sina Jaime at Cassandra sa malalawak na upuan ng first class habang humihigop ng mamahaling champagne. Ngunit ang kanilang karangyaan ay biglang naputol nang lumapit ang pinuno ng mga flight attendant na si Ms. Santos, kasama ang 2 security staff ng paliparan. Magandang umaga po, sir, ma'am. Ang formal ngunit malamig na pahayag ng flight attendant. Humihingi po kami ng paumanhin, ngunit nagkaroon po ng matinding pagkakamali sa inyong booking. Ang inyong upgrade ay opisyal ng kinansela ng pangasiwaan ng Aero Montenegro dahil sa kakulangan ng sapat na pondo sa inyong ginamit na credit account. Mangyaring kunin ninyo ang inyong mga gamit at lumipat sa row 45, seats E at F sa economy class. Napatayo si Jaime sa galit. Halos matapon ang champagne sa kanyang mamahaling Amerikana. Ano ang sinasabi mo? Ako si Jaime Laurel. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng kalahati ng mga lupain sa Bacolod.
Paano ninyo kami papalisin dito para ilipat sa mabahong bahagi ng eroplano? Sumali na rin sa kaguluhan si Doña Consuelo na nakaupo sa kabilang hilera habang itinuturo ang kanyang daliri sa mukha ng flight attendant. Wala kayong galang! Hindi ninyo ba alam ang kahulugan ng aming reputasyon? Ang pamilya Laurel ay hindi kailanman uupo sa economy class kasama ang mga karaniwang tao. Nais kong makausap ang inyong manager ngayon din, ngunit nanatiling matatag ang flight attendant. Sabay pakita ng isang printed document na may gintong tatak ng Aero Montenegro Executive Board. Ito po ay direktang kautusan mula sa pinakamataas na pamunuan, ma'am. Kung hindi po kayo susunod ng mapayapa, mapipilitan kaming ibaba kayo sa eroplano at ipasa kamay sa mga awtoridad para sa panggugulo sa flight. Sa ilalim ng mga mapanuring sulyap ng iba pang mga mayayamang pasahero, walang nagawa si Jaime, kundi kunin ang kanilang mga bag habang namumula ang muka sa matinding kahihiyan. Si Cassandra naman ay tahimik na sumunod habang nakatakip ang muka upang umiwas sa mga kamera ng ilang pasaherong nagsisimula ng kumuha ng video. Habang nagaganap ang lahat ng ito, dinala ko ang urn ng aking ina sa isang malapit na coffee shop sa loob ng terminal. Umorder ako ng isang basong malamig na tubig. Uminom ako ng dahan-dahan habang pinapanood mula sa malaking bintana ang pag-urong ng eroplano mula sa gate. Ang ingay ng makina ng eroplano ay narinig ko mula sa malayo. At sa aking isip, tila naririnig ko ang galit at walang magawang sigaw ni Jaime habang nakaupo sa tabi ng palikuran sa likod. Isang matinding pakiramdam ng tagumpay ang dumaan sa aking puso. Ngunit hindi ito sapat upang buksan ang aking malamig na mukha. Ito pa lamang ang unang hakbang. Lumabas ako ng terminal patungo sa departure gate upang hanapin ang aking sasakyan. Doon, bigla kong nakasalubong si Aling Marichu na nagmamadaling naglalakad habang hawak pa rin ang kanyang telepono na nakatapat sa kanyang muka. "Naku, Tere!" Ang malakas na bulalas ni Aling Marichu nang makita ako, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa excitement. "Naka-live ako ngayon sa aking page! Nakita ng libu-libong tao kung paano ka itinapon ng asawa mo sa labas ng counter. Grabe, hindi ko akalaing magagawa yon ng isang Laurel. Gusto mo bang magsalita sa aking live upang malaman ng buong Pilipinas ang kawalang hiyaan nila?" Tinitigan ko si Aling Marichu ng may kalmado at malalim na tingin, isang tingin na nagpatahimik sa kanyang madaldal na bibig. "Hayaan mo silang makita ng buong mundo, Aling Marichu. I-upload mo ang buong video ng walang bawas. Ipakita mo sa lahat kung paano pinahahalagahan ng pamilyang Laurel ang kanilang mga pangako." Napatango si Aling Marichu. Tila natatakot sa lamig ng aking boses. Ngunit sabik pa rin sa magiging epekto ng video sa kanyang mga manonood. "Oo, Tere. Gagawin ko yan na yun din. Siguradong guguho ang pangalan ng mga Laurel sa Bacolod pagkatapos nito." Nang makaalis si Aling Marichu, naramdaman ko ang muling pag-vibrate ng aking telepono sa aking bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa aking screen. "Huwag kang lumingon, ngunit may traidor sa iyong likuran." Agad kong pinigilan ang aking sarili na lumingon. Tumingin ako sa refleksyon ng salamin ng isang tindahan sa aking gilid. Maraming tao ang naglalakad, mga pasaherong nagmamadali. Ngunit walang sinumang kahina-hinala ang aking napansin. Sinong nagpadala ng mensaheng ito? At paano niya nalaman ang aking kinaroroonan? Naglakad ako ng mabilis patungo sa open parking lot ng paliparan. Habang hinahanap ko ang aking sasakyan, napansin ko ang isang pamilyar na pulang sasakyan na nakaparada sa isang bawal na loading zone malapit sa exit. Ito ang kotse ng aking pinsan na si Beatriz. Lumapit ako ng dahan-dahan nang walang nililikhang tunog ang aking mga hakbang. Ang mga salamin ng kotse ay may madilim na tint. Ngunit dahil sa tindi ng sikat ng araw, bahagya akong nakita ang loob nito. Walang tao sa upuan ng driver. Ngunit sa tabi nito, sa upuan ng pasahero, ay may nakalagay na isang asul na envelope na may gintong selyo. Ang opisyal na selyo ng pamilyang Laurel na tanging si Doña Consuelo lamang ang gumagamit
para sa mga mahahalagang transaksyon ng kanilang pamilya. Umupo ako sa loob ng isang madilim na tinted na sasakyan na nakaparada sa pinakamalayong sulok ng parking lot. Sa tabi ko ay si Cardo, ang aking pinagkakatiwalaang pribadong investigador. Iniabot niya sa akin ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga ulat ng pananalapi ng pamilyang Laurel. Lahat ng negosyo nila ay nakasangla na, Chairman. Ang mahinang ulat ni Cardo habang nakatitig sa unahan. Ang kanilang mga ari-arian, kabilang ang ancestral house sa Forbes Park, ay may nakabinbing foreclosure mula sa isang dayuhang bangko. Si Jaime naman ay may malalaking utang sa mga ilegal na pasugalan sa labas ng Maynila. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa sila idinadeklarang bangkarot ay dahil sa patuloy na pag-agos ng pondo mula sa mga wad na donasyon ng foundation ng inyong ina. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri sa ibabaw ng folder. Ibig sabihin, matagal na nilang ginagamit ang pangalan ni Ina upang pagtakpan ang kanilang mga bisyo. Bago ko pa masagot ang ulat ni Cardo, nakita ko mula sa side mirror ang pagmamadaling paglapit ni Beatriz. Mabilis akong lumabas ng sasakyan ni Cardo at lumipat sa aking sariling kotse upang doon siya harapin. Bit-bit ni Beatriz ang isang paper bag ng mainit na kape at tinapay. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala at agad niya akong niyakap nang makalapit siya. Tere! Diyos ko, kanina pa kita hinahanap. Napanood ko ang video ni Aling Marichu sa Facebook. Galit na galit ako kay Jaime. Bakit niya nagawa iyon sa'yo sa araw ng pagluluksa mo? Wala na akong magagawa, Beatriz. Ang aking mahina at pilit na sagot upang makuha ang kanyang tiwala. Iniwan na nila ako. Inilapag ni Beatriz ang pagkain sa ibabaw ng dashboard at hinawakan ang aking mga kamay. Tere, makinig ka sa akin. Alam kong mahirap ito, pero kilala mo ang pamilya Laurel. May kapangyarihan pa rin sila. Siguro kung ibebenta mo na ang lumang tindahan ng libro ni Tita Margarita, magkakaroon ka ng sapat na pera upang bayaran ang mga utang ni Jaime. Baka sa ganoong paraan, tanggapin ka nilang muli at hindi ka na nila pahirapan. Tinitigan ko ang aking pinsan. Ang aking mga mata ay unti-unting bumaba sa kanyang balikat kung saan nakasabit ang isang bagong Chanel handbag. Ang presyo ng bag na yon ay katumbas ng 6 na buwang sweldo ng isang senior executive. Ngunit si Beatriz ay isang simpleng sekretarya lamang ng aking maliit na tindahan. Naalala mo ba, Beatriz? Ang aking mahinang tanong habang nakatitig sa kanyang mga mata. Kung paano pinaghirapan ni Ina ang tindahan na yon noong bata pa tayo. Noong wala tayong makain, doon tayo natutulog sa sahig. Umiwas ng tingin si Beatriz. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginig. At hindi niya magawang salubungin ang aking mga mata sa bawat pagkakataon na binabanggit ko ang pangalan ni Ina. Oo, Tere. Pero patay na si Tita Margarita. Ang mahalaga ngayon ay ang buhay mo. Kailangan mong maging praktikal. Palihim kong pinindot ang recording button ng aking telepono sa loob ng aking bulsa, habang patuloy siyang nagkukwento. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagtatanggol para kay Jaime, sinasabing mabuting tao naman daw ang aking asawa, at napipilitan lamang dahil sa matinding stress sa kanilang pamilya. Lahat na kanyang sinasabi ay nagpapatunay na siya ay matagal nang nakikipagtulungan sa mga Laurel upang hututan ako. Naihi ako, Tere, ang biglang sabi ni Beatriz habang pinupunasan ang kanyang muka na tila naiiyak. Iiwan ko muna ang mga gamit ko rito. Pakihawakan mo muna ang aking bag at susi. Sandali lang ako sa banyo ng terminal. Nang makalayo si Beatriz, tinitigan ko ang susi ng kanyang kotse na nasa aking kamay. Mabilis akong lumabas ng aking sasakyan at lumapit sa kanyang pulang kotse na nakaparada pa rin sa tabi. Pinindot ko ang unlock button. Ang pinto ay bumukas ng walang anumang ingay. Agad kong kinuha ang asul na envelope mula sa upuan ng pasahero. Sa loob nito ay walang mga dokumento ng kumpanya, kundi isang set ng mga medical na ulat mula sa ospital kung saan pumanaw ang aking ina. Napakunot ang aking no habang binabasa ang mga huling pahina.
Ito ang opisyal na pahintulot para sa pagpatay ng life support system ni Ina noong nakaraang linggo. Ang aking pangalan ang nakasulat bilang nagbigay ng pahintulot, ngunit ang pirma sa ibaba ay hindi aking sulat kamay. Ito ay isang peking pirma, isinulat gamit ang pulang tinta sa ibabaw ng puting papel. At sa tabi ng peking pirma na iyon ay ang opisyal na selyo ng pamilyang Laurel na may kasamang lagda ni Jaime bilang saksi. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Hindi namatay ang aking ina dahil sa natural na sakit. Pinatay nila si Ina upang pilitin akong umuwi at makuha ang aking mga ari-arian. Pinalot ng malalim na katahimikan ang aking pribadong opisina sa pinakataas na palapag ng Aero Montenegro Tower. Sa labas ng malalaking bintanang salamin, ang mga ulap ng Maynila ay tila dahan-dahang gumagalaw. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang bawat segundo ay tila may kasamang bigat ng isang paparating na hatol. Inutusan ko si Beatriz na tulungan akong iayos ang mga huling gamit ng aking ina na naiwan sa aking executive safe. Nagpanggap akong abala sa pagsusuri ng ilang ulat sa aking mesa, habang ang aking mga mata ay nakatutok sa maliit at nakatagong monitor sa ilalim ng aking drawer, na nagpapakita ng bawat galaw ni Beatriz sa pamamagitan ng kamera na nakakabit sa dingding. Gusto kong ikaw ang humawak nito, Beatriz. Ang aking mahina at pilit na boses habang inaabot sa kanya ang ilang mga kahon ng personal na talaarawan ni Ina. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan kong gumawa nito habang lumalabas muna ako upang pirmahan ang mga huling papeles sa kabilang departamento. Nang marinig ang aking mga salita, nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mga mata ni Beatriz. Napatango siya ng mabilis. May kasamang pilit na ngiti na nagpapanggap na nagmamalasakit. Sige, Tere, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala rito. Magpahinga ka muna sa labas. Pagkasasara ko ng pinto, hindi ako umalis. Tumayo ako sa tabi ng pader at tinitigan ang monitor sa aking hawak na telepono. Ang aking puso ay tila naging isang matigas na bato habang pinapanood si Beatriz na mabilis na lumapit sa aking digital vault. Alam niya ang passcode dahil palihim niya itong tiningnan noong nakaraang linggo nang magpanggap siyang naglilinis ng aking mesa. Mabilis niyang itinipa ang mga numero. Sa pagbukas ng pinto ng vault, kinuha niya ang gintong flash drive na naglalaman ng digital master key ng Aero Montenegro, ang susi na nagbibigay ng buong kapangyarihan sa pagmamay-ari ng kumpanya. Agad niyang isinaksak ito sa kanyang laptop upang kopyahin ang mga file, habang ang kanyang kabilang kamay ay nanginghinig na nakahawak sa kanyang telepono. Tita Consuelo! Ang mabilis na bulong ni Beatriz sa kanyang telepono na narinig ko sa pamamagitan ng audio transmitter ng kamera. Nakuha ko na ang digital key. Kinokopya ko na ang mga dokumento ng Aero Montenegro ngayon din. Siguraduhin ninyong handa na ang natitirang bayad ko at ang aking ticket paalis ng bansa. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ang anumang emosyon na nais lumabas sa aking dibdib. Ang sakit ng pagkakanulo ng sarili kong dugo ay tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang malamig at walang awang determinasyon. Pagkalipas ng 5 minuto, binuksan ko ang pinto at pumasok muli sa silid. Nagulat si Beatriz. Mabilis niyang hinugot ang flash drive at itinago ito sa loob ng kanyang bag habang ang kanyang mga kamay ay hindi mapigil sa panginginig. Hindi ko ipinakita na may alam ako. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang tasa ng mainit na chamomile tea na aking itinimpla sa pantry. Ang mahinang tunog ng porselana habang inilalapag ko ang tasa sa ibabaw ng glass desk ay tila nagpatahimik sa buong silid. Uminom ka muna ng tsaa, Beatriz. Ang aking mahinahong pananalita habang nakatitig sa kanyang maputlang mukha. Napansin kong nanginginig ang mga kamay mo. Pagod ka ba sa pag-aayos ng mga gamit ni Ina? Napaatras si Beatriz. Pilit na iniwasan ang aking tingin habang hinahawakan ang kanyang bag ng mahigpit. Hindi, Tere. Bigla lang sumakit ang ulo ko. Parang hindi ko yata kayang tapusin ito ngayon. Kailangan ko nang umalis upang makainom ng gamot sa bahay.
Ganun ba? Sige, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Ang aking sagot habang pinapanood ko siyang mabilis na naglakad patungo sa pinto nang hindi man lang ginagalaw ang tsaa na aking inihanda. Nang tuluyan ng maisarang pinto, tinitigan ko ang tasang iniwan ni Beatriz. Kinuha ko ito, lumapit sa basurahan sa sulok ng aking opisina at itinapon ang tsaa kasama ang tasa nang walang kahit isang segundo ng pag-aalinlangan. Ang mga taong nagtaksil sa akin ay wala ng karapatang manatili sa aking buhay, kahit ang mga bagay na kanilang hinawakan. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang tracking application ng Aero Montenegro. Ang gintong flash drive na ninakaw ni Beatriz ay may nakatagong micro GPS tracker sa loob ng metal casing nito. Isang lihim na seguridad na ako lamang ang nakakaalam. Nakita ko ang pulang tuldok ng kanyang lokasyon na mabilis na gumagalaw palabas ng gusali. Ngunit sa halip na umuwi sa kanyang bahay o pumunta sa mansyon ng mga Laurel, ang lokasyon ni Beatriz ay huminto sa isang pribadong ospital sa labas ng lungsod. Bakit siya pupunta roon pagkatapos ng pagnanakaw? Mayroon ba siyang lihim na karamdaman? O may iba pa siyang tinataguan? Hindi ko na hinintay ang sagot sa tanong na yon. Dahil makalipas ang 10 minuto, muling gumalaw ang pulang tuldok. Sa pagkakataong ito, hindi ito patungo sa Forbes Park. Ang lokasyon ni Beatriz ay tuluyang huminto sa pinakataas na palapag ng isang kilalang commercial building sa Bonifacio Global City. Ang eksklusibong opisina ng isang abogadong matagal nang nagtatangkang sirain ang aking pamilya sa pamamagitan ng mga demands at kaso. Tinitigan ko ang screen ng aking telepono habang ang pangalan ng opisina ay lumitaw sa digital map. Attorney Gabriel Santos, Senior Partner. Ang marahang pagtama ng mga kristal na baso ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at marangyang sala ng mansyon ng mga Laurel sa Forbes Park. Sa gitna ng mahahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo sina Doña Consuelo, Jaime at Cassandra habang nagdiriwang. Hawak ni Jaime ang gintong flash drive at mga dokumentong ninakaw ni Beatriz, habang si Doña Consuelo ay nakataas ang noo na tila isang reynang nakamit ang kanyang huling tagumpay. Nasa kamay na natin ang kapangyarihan ng Aero Montenegro, Jaime. Ang mayabang na pahayag ni Doña Consuelo habang humihigop ng pulang alak. Ihanda mo na ang demanda laban kay Teresa para sa qualified theft. Gamitin natin ang mga transaksyong ito upang palabasin na ninakaw niya ang pondo ng pamilya Laurel upang pondohan ang kanyang sariling kumpanya. Sa ganong paraan, mapipilitan siyang isuko ang lahat ng kanyang natitirang share sa atin. Huwag kayong mag-alala, Ina. Ang nakanghiting sagot ni Jaime habang hinahaplos ang kamay ni Cassandra. Hindi makakatakbo si Tere. Isang pirasong basahan lang siya na walang kakayahang lumaban sa batas. Bumukas ang malalaking pinto ng mansyon nang walang anumang pasabi. Pumasok ako ng dahan-dahan. Ang aking mga hakbang ay hindi lumikha ng anumang ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra. Agad na napatigil ang kanilang pagtawanan at si Jaime ay napatayo mula sa kanyang upuan habang ang kanyang muka ay napuno ng galit at pang-ingit-ngit. Anong ginagawa mo rito, Tere? Ang pasigaw na bungad ni Jaime habang lumalapit sa akin. Wala ka ng karapatan sa bahay na ito. Isang pirasong basura ka na lang na itinapon ko sa paliparan. Umalis ka rito bago ko ipakaladkad ang iyong katawan sa aking mga bouncer. Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko ang buong sala, ang bawat sulok ng mansyong naging saksi sa aking 5 taon ng pagtitiis at pagpapakumbaba. Lumapit si Doña Consuelo, bitbit ang mga nakopyang dokumento ng Aero Montenegro at iwinagayway ito sa aking mukha ng may matinding pangingutya. Teresa, huwag mo kaming subukan. Ikaw ay isang walang utang na loob na babae. Pinigyan ka namin ng marangyang buhay, ngunit pinagnakawan mo kami. Kung hindi mo isusuko ang lahat ng iyong shares sa Aero Montenegro sa pamilya Laurel, tinitiyak kong mabubulok ka sa kulungan bago matapos ang linggong ito. Ito ang kanilang sining, ang pagbaligtad ng katotohanan upang palabasin na ako ang nagkasala habang sila ang biktima. Ngunit sa halip na sumagot ng may galit,
Naglakad ako patungo sa sulok ng sala kung saan nakalagay ang isang lumang grand piano na aking tinutugtog tuwing gabi upang limutin ang aking pighati. Inilagay ko ang aking mga daliri sa ibabaw ng mga lumang key ng piano. Marahan ko itong hinaplos ng walang tunog na tila isang tahimik na pamamaalam sa lahat ng sakit na aking naranasan sa ilalim ng bubong na ito. Ito ang huling pagkakataon na makikita ko ang mansyong ito bago ito tuluyang gumuho. Mula sa aking kinatatayuan, napansin ko si Cassandra na nakatayo malapit sa pasilyo ng aking dating silid. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng alahas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok sa akin. May kasamang kababaan ng loob at kaba sa kanyang bawat kilos, habang patuloy na sumusulyap sa loob ng aking silid na tila may hinahanap na isang napakahalagang bagay. Bakit siya pumasok sa aking silid? Mayroon ba siyang gustong nakawin na hindi niya nahanap sa mga dokumento ni Beatrice? Tumingin ako kay Jamie at kay Doña Consuelo. At sa unang pagkakataon, isang malamig at makahulugang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Magsaya kayo habang may oras pa kayo, Jamie, Doña Consuelo. Ngunit tandaan ninyo ang aking mga salita. Ang lahat ng inyong hawak ngayon ay pansamantala lamang. Ang bawat bagay na kinuha ninyo sa akin ay babalik sa akin nang may kasamang matinding interes. Umirap si Cassandra at nagkunwaring natatakot sa aking mga salita, sabay kapit sa braso ni Jaime. Jaime, natatakot ako sa kanya. Parang nababaliw na si Tere dahil iniwan mo siya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ang sagot ni Jaime habang masamang nakatitig sa akin. Wala siyang magagawa. Tumalikod ako at naglakad palabas ng mansyon nang hindi na muling lumingon sa kanila. Ngunit sa aking paghakbang pababa sa marmol na hagdanan, patungo sa driveway, 2 unipormadong pulis ang biglang humarang sa aking daan. Ang kanilang mga muka ay seryoso, at ang isa sa kanila ay naglakas ng isang puting papel mula sa kanyang folder. Mrs. Teresa Laurel. Ang pormal na pahayag ng pulis habang nakatitig sa aking muka. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo, para sa kasong qualified theft na isinampa ni Mr. Jaime Laurel. Mangyaring sumama kayo sa amin ng mapayapa patungo sa presinto. Narinig ko ang mahinang tunog ng bakal mula sa aking likuran habang inilalabas ng pulis ang posas na nagpabanaag ng malamig na liwanag sa ilalim ng mga ilaw ng driveway. Ang marahang pagpreno ng isang makintab na itim na sasakyan sa semento ng driveway ay bumasag sa tensyon ng gabi. Bago pa man mailagay ng mga pulis ang malamig na posas sa aking mga kamay, bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Attorney Gabriel Santos. Seryoso ang kanyang mukha. At may hawak siyang isang makapal na asul na folder. Sandali lang mga chief, ang mariing pahayag ni Gabriel habang lumalapit sa amin. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng otoridad na nagpahinto sa mga pulis. Ako si Attorney Gabriel Santos, ang legal na kinatawan ni Mrs. Teresa Montenegro Laurel. Hawak ko ang isang temporary restraining order mula sa korte na nagpapatunay na ang warrant of arrest na yan ay walang legal na basehan. Ang mga dokumentong ginamit ni Jamie Laurel para sa demanda ay huwad at kasalukuyan nang sumasailalim sa investigasyon. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis, sinuri ang mga papel na inabot ni Gabriel at pagkatapos ay humingi ng paumanhin bago sumakay muli sa kanilang sasakyan. Naiwan ako sa driveway kasama si Gabriel. Na tinitigan ako ng may malalim na pagsusuri, ngunit walang anumang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Sumama ka sa akin sa aking opisina, Teresa, ang kanyang maikling paanyaya habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan para sa akin. Doon tayo mag-usap ng ligtas. Pagkalipas ng 30 minuto, nakaupo ako sa tapat ng kanyang malawak na mahogany desk sa pinakataas na palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Tinitigan ko si Gabriel nang may matinding pagdududa. Bakit mo ako tinutulungan, Attorney Santos? Kilala ka sa buong Maynila bilang abogadong nagpatrabaho para sa mga kalaban ng aking pamilya.
Hindi ako naniniwala sa biglaang kabaitan ng isang estranjero. Huminga ng malalim si Gabriel at sumandal sa kanyang upuan. Hindi ko ito ginagawa dahil sa kabaitan, Teresa. Ginagawa ko ito dahil mayroon tayong iisang layunin. Ang makitang bumagsak ang pamilyang Laurel, particular na si Doña Consuelo. Inilapag ni Gabriel ang isang makapal na folder ng pananalapi sa aking harap. Ang kaluskos ng mga papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ito ang mga patunay na si Doña Consuelo ay matagal nang naglilipat ng pondo mula sa kumpanya ng inyong ina patungo sa mga dummy account sa ibang bansa upang bayaran ang mga utang ni Jaime. Ginamit nila ang inyong pagpapakumbaba upang magnahaw ng walang ingay. Habang nagsasalita si Gabriel, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib sa matinding pangungulila sa aking ina. Napansin ni Gabriel ang aking bahagyang panghinginig. Mabilis siyang may kinuha sa kanyang bulsa at iniabot sa akin ang isang malambot at puting panyo upang punasan ang aking mukha. Napatitig ako sa panyo. Sa dulo nito ay may borda ng pangalang Margarita gamit ang gintong sinulid. Isang panyong matagal nang nawawala na pagmamay-ari ng aking ina bago pa man siya dalhin sa ospital. Paano napunta sa iyo ang panyong ito, Gabriel? Ang nanginginig kong tanong habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ito ang panyo ng aking ina. Ibinigay yan sa akin ng inyong ina noong huling buwan ng kanyang buhay. Nang lihim siyang makipagkita sa akin upang humingi ng tulong na protektahan ka. Ang mahinahong sagot ni Gabriel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Tumingin ako sa kanyang mesa at doon ko napansin ang isang lumang larawan na bahagyang nakatago sa ilalim ng kanyang mga dokumento. Ito ay isang larawan ng isang mayaman at batang Doña Consuelo na nakatayo sa tabi ng isang kuna kung saan may nakahigang sanggol. Ang maliit na kamay ng sanggol sa larawan ay may nakataling pulang laso. Itinuro ko ang larawan. Ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sino ang sanggol na ito sa larawan kasama si Doña Consuelo? Tinitigan ni Gabriel ang larawan at ang kanyang mukha ay tuluyang naging kasing tigas ng bato. Itinapon ang bata niyan sa isang ampunan sa Bacolod. 30 taon na ang nakalilipas upang hindi masira ang reputasyon at hiya ng pamilyang Laurel sa lipunan. At ako ang batang yan. Matagal kong tinitigan si Gabriel, habang ang kanyang mga huling salita ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Ang kanyang galit ay kasing lalim at kasing talas ng sa akin, isang matinding pagnanais na singilin ang pamilyang Laurel sa lahat ng kanilang ginawang pambabastos at kawalang katarungan. Sa halip na matakot sa kanyang maitim na nakaraan, nakita ko siya bilang pinakamahusay na sandata na maaari kong gamitin upang tuluyang pabagsakin ang aking mga kaaway. Kung ganon, ang aking malamig na pananalita habang sumasandal sa aking upuan. Meron tayong sapat na dahilan upang magtulungan. Binalangkas ko na ang aking plano, Gabriel. Inilahad ko sa kanya ang mga detalye ng aking gagawing patibong. Hahayaan kong makuha ni na Jaime at Doña Consuelo ang mga peking dokumento ng Ero Montenegro na kasalukuyang ninanakaw ni Beatriz. Ngunit ang hindi nila alam, ang mga dokumentong yon ay naglalaman ng isang nakatagong death clause sa ilalim ng mga komplikadong tuntunin ng pananalapi. Sa sandaling gamitin nila ang mga papeles na iyon upang ideklara ang kanilang sarili bilang mga bagong may-ari ng walang pahintulot ng lupon ng mga direktor, otomatikong ililipat sa kanilang personal na pangalan ang lahat ng utang at pananagutan ng kumpanya. Napatango si Gabriel. Ang isang bahagyang ngiti ng paghanga ay sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit mabilis din itong napalitan ng seryosong tingin. Ito ay isang napakatalas na bay, Teresa. Ngunit kailangan mang mag-iingat. Si Doña Consuelo ay may malalalim na koneksyon sa Senado at sa ilang matataas na opisyal ng pulisya sa Maynila. Maaari nilang baluktutin ang batas upang iligtas ang kanilang mga sarili. Mas mataas ang lipad ng aking kumpanya kaysa sa anumang koneksyon na mayroon sila, Gabriel. Ang aking tayak na sagot habang matigas na nakatitig sa kanya. Hayaan natin silang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng kanilang kayabangan bago natin tuluyang tanggalan ng mga pakpak.
Gusto kong panoorin ang kanilang pagbagsak mula sa itaas. Inabot ko ang aking kamay sa ibabaw ng mesa bilang tanda ng aming kasunduan. Lumapit si Gabriel at tinanggap ang aking kamay. Ang aming pag-uusap ay walang anumang tamis ng pag-ibig o pagpapakumbaba. Ito ay isang malamig at seryosong alyansa ng dalawang taong nagnanais lamang ng hustisya at paghihigante. Ang aming mahigpit ngunit malamig na paghawak ng mga kamay ay tila walang anumang init ng emosyon, kundi ang pakiramdam ng dalawang patalim na nagtagpo upang maging mas matalas. Habang dahan-dahang binababa ni Gabriel ang kanyang kamay upang isara ang kanyang laptop, ang aking matalas na paningin ay nakakuha ng isang folder sa kanyang desktop na may pangalang Oplan Margarita. Mabilis niyang iminimisa ang window upang hindi ko ito tuluyang makita na tila may itinatago siyang isang plano na hindi ko pa dapat malaman. Ano ang tunay na layunin ni Gabriel sa likod ng kanyang pagtulong sa akin? Bago ko pa siya matanong tungkol sa folder na iyon, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Beatrice ay lumitaw sa screen. Tiningnan ako ni Gabriel at nang ako ay tumango, pinindot niya ang speakerphone. Agad na umalingaw-ngaw ang boses ni Beatrice sa loob ng tahimik na silid. Ang kanyang tono ay puno ng kasakiman at kawalan ng pasensya. Attorney Santos? Ang mabilis na pahayag ni Beatrice mula sa kabilang linya. Nakuha ko na ang karagdagang mga dokumento ng bangko mula sa ligtas na bahay ni Teresa sa Bacolod. Nasaan na ang kalahati ng aking bayad? Siguraduhin mo hindi ako malulugi sa kasunduang ito. Ang amoy ng usok at murang pagkain ay pumuno sa paligid ng isang maliit at lumang karinderya sa Baclaran. Dito ko pinili na makipagkita kay Beatriz, isang lugar na angkop sa aking nagkukunyaring kalagayan. Isang babaeng tuluyan ng nawalan ng yaman, pamilya at pag-asa. Umupo ako sa tapat ni Beatriz habang nakayuko. Ang aking mga balikat ay bahagyang nayayanig na tila ako ay umiiyak sa matinding pighati. Beatriz, tulungan mo ako. Ang aking nangiihinig na bulong habang tinatakpan ng aking mukha ng aking mga kamay. Bagamat sa likod ng aking mga daliri ay walang kahit isang patak ng luha, kundi ang isang malamig at walang emosyong mukha. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Jaime. Gusto kong makipag-ayos sa kanya. Gagawin ko ang lahat. Patawarin lamang niya ako. Mula sa ilalim ng mesa, nakita ko ang bahagyang pag-angat ng teleponyo ni Beatriz. Lihim niyang nire-record ang aking pagmamakaawa upang ipadala ito bilang patunay kay Doña Consuelo. Ang isang palihim ng ngiti ng tagumpay ay sumilay sa kanyang mga labi bago niya ibinalik ang kanyang nag-aalalang mukha. Tere, naiintindihan kita. Ang malambing, ngunit papanlinlang na sagot ni Beatriz habang hinahawakan ang aking balikat. Pero kilala mo si Jaime at si Tita Consuelo. Ang tanging paraan upang patawarin kanila ay kung pipirmahan mo ang huling waiver na ito. Isuko mo na ang lahat ng iyong natitirang karapatan at shares sa Aero Montenegro para maipakita mong wala kang interes sa pera nila. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos mula sa pinto ng karinderya. Pumasok si Jaime. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pandidiri sa maruming paligid. Huminto siya sa tapat ng aming mesa at tinitigan ako ng may mapang-aping tawa. Tingnan mo nga naman ang asawa ko, ang pang-insultong bunga ni Jaime habang nakapamulsa. Dito ka na lang ba nababagay, Tere? Sa isang mabahong karinderya kasama ang mga mahihirap. Nasaan na ang iyong tapang noong nakaraang araw? Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakayuko na tila takot sa kanyang presensya. Kumuha si Jaime ng ilang barya mula sa kanyang bulsa at isa-isang itinapon ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng mga barya habang tumatama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa aking pandinig. "Oh, pambili mo ng ulam," ang natatawang sabi ni Jaime. Baka nagugutom na ang asawa ko habang nag-iisip kung paano ako babalikan. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay upang pulutin ang mga barya na kanyang itinapon. Hinawakan ko ang mga ito ng mahigpit sa aking kamao. Ang bawat lamig ng metal ay tila nagpatibay sa aking desisyon.
Ang huling pagpapakumbaba na ito ang magiging mitsa ng kanyang tuluyang pagkasira. Kinuha ko ang aking mamahaling panulat mula sa aking bag. Isang panulat na may nakatagong microcamera sa dulo nito na nakuha ko mula sa aking kumpanya. Pinirmahan ko ang waiver ng pagtalikod sa Aero Montenegro. Habang isinusulat ko ang aking pangalan, ang camera ay lihim na nag-record sa mukha ni Jaime na puno ng kasakiman habang mabilis niyang hinablot ang papel mula sa aking mga kamay. Napatigil si Jaime nang sulyapan niya ang aking pirma sa waiver. Sa isang maikling sandali, nakita ko ang isang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang panginginig ng kanyang mga pilik mata na tila may napansin siyang kakaiba sa stroke ng aking panulat. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang kasakiman, mabilis din niyang binaliwala ito at isinilid ang papel sa kanyang bulsa. Mabuti naman at natuto ka ng sumunod, Dere, ang huling sabi ni Jaime bago tumalikod at umalis, kasama si Beatrice, na hindi man lang lumingon sa akin. Nang makalayo na sila, umayos ako ng upo. Ang aking mukha ay tuluyang nawala ng anumang bakas ng kahinaan. Kinuha ko ang aking telepono at hindi pa lumilipas ang 1 minuto, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Gabriel. Pinindot ko ang sagot at ang seryosong boses ni Gabriel ay umalingaw sa aking tenga. Nakuha na nila ang waiver, Teresa. Ginamit na nila ito upang mag-apply ng isang dambuhalang pautang sa bangko para iligtas ang kanilang mga ari-arian gamit ang Aero Montenegro bilang kolateral. Ang hindi nila alam, ang waiver na iyon ay may kasamang pag-ako sa lahat ng nakaraang utang ng aking kumpanya. Sila ay opisyal ng nakatali sa isang utang na hindi nila kailanman mababayaran. Oras na para simulan ang huling pagtutuos. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang lumalim habang nakaupo ako sa loob ng isang tahimik na sulok ng isang lumang kapilya sa Parañaque. Dito ko piniling makipagkita kay Aling Marichu, isang lugar kung saan walang sinuman ang mag-iisip na magmamasid sa amin. Iniabot ko sa kanya ang isang maliit na flash drive na naglalaman ng lahat ng piraso ng katotohanan. Ang buong video sa paliparan, ang mga tunay na talaan ng utang ng pamilyang Laurel, at ang mga dokumento ng pag-abuso nila sa pondo ng aking ina. Ibahagi mo ito sa buong mundo, Aling Marichu, ang aking mahinang utos habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hayaan mong ang publiko mismo ang sumingil sa kanilang huwad na karangalan. Hindi lumipas ang 1 oras. Nagsimula ang livestream ni Aling Marichu sa kanyang tanyag na pahina sa social media na may milyon-milyong taga-subaybay. Ang kanyang boses ay puno ng matinding emosyon habang ibinubunyag ang bawat kawalas-hiyaan ng pamilyang Laurel. Ipinakita niya ang video kung paano ako itinapon sa paliparan habang nagluluksa sa aking ina at ang mga dokumento na nagpapatunay na ang pamilyang Laurel ay matagal ng baon sa utang at nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pagnanahaw sa yaman ng aking pamilya. Habang nagpapatuloy ang livestream, si Aling Marichu ay hindi mapigil sa pagtawa sa tuwing patatalikin niya ang camera upang basahin ang libu-libong galit na komento ng mga netizen na nagtatanggol sa akin at sumusumpa sa pamilyang Laurel. Ang kanilang hiya na matagal nilang iningatan ay unti-unti nang nadudurog sa harap ng buong bansa. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Laurel, ang kapaligiran ay napuno ng matinding kaguluhan. Ang paulit-ulit na tunog ng telepono mula sa mga mamamahayag at mga nagpapautang ay hindi mapatid. Nag-iiyak si Cassandra sa galit habang itinapon ang isang mamahaling florera sa sahig. Ang basag na porselana ay nagkalat sa marmol na sahig. Sabi ko sa'yo mag-ingat ka, Jaime. Ang pasigaw na bulyaw ni Cassandra habang namumula ang muka sa galit. Ngayon, pinagtatawanan tayo ng buong Maynila. Gumuho na ang reputasyon natin. Paano tayo makakaharap sa gabi ng gala kung ang lahat ng tao ay itinuturing tayong mga magnanakaw at manloloko? Sinubukan ni Jaime na tawagan ng kanilang mga publicist at abogado. Ngunit wala kahit isang sumasagot sa kanyang mga tawag. Si Doña Consuelo naman ay nakaupo sa kanyang silya, hawak ang kanyang dibdib habang nahihirapang huminga sa tindi ng kahihiyang ngatamo ng kanilang pamilya. Sa loob ng opisina ni Gabriel,
Tahimik naming pinapanood ang live broadcast. Nakita ko mula sa screen ang pagtitipon ng ilang mga tao at mga dating empleyado sa harap ng tanggapan ng Laurel Group upang magprotesta at humingi ng kanilang mga sahod na matagalang hindi nababayaran. Ang kanilang huwad na kaharian ay opisyal nang nagsisimulang magkapira-piraso. Sa gitna ng kaguluhan sa mansyon, isang misteryosong tao ang palihim na nagpadala ng isang mensahe sa telpono ni Cassandra. Alam na nila ang lahat. Tumakas ka na ng bansa bago sumapit ang gabi ng gala, kung hindi ay kasama kang mabubulok sa kulangan. Sino ang taong ito na nagpadala ng babala kay Cassandra? Isang lihim na kakampi ng mga laurel? O may ibang naglalaro sa likod ng mga eksena? Hindi ko na kailangang mag-isip ng matagal dahil biglang tumunog ang aking personal na telepono. Ito ay isang tawag mula sa aking pinagkakatiwalaang staff sa Aero Montenegro ticket counter sa Paliparan. Chairman Teresa, ang nagmamadaling pahayag ng staff mula sa kabilang linya. May pumasok pong isang booking para sa huling flight patungong Singapore ngayong gabi. Isang babae ang magpakita ng pasaporte sa ilalim ng pangalang Cassandra Rojas. Ngunit ang pangalang nakasulat sa kanyang ticket at credit account na ginamit sa pagbili ay Teresa Montenegro. Ang aking pagpapatuloy sa kanyang sasabihin habang ang aking mga mata ay naging kasing talas ng isang agila. Ang maranyang bulwagan ng Manila Hotel ay napuno ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga dambuhalang kristal na chandelier. Sa kabila ng kumakalat na iskandalo sa social media, pinilit pa rin ni Doña Consuelo na ituloy ang gabi ng anibersaryo ng pamilyang Laurel upang ipakita sa buong Maynila na sila ay nananatiling makapangyarihan. Nakasuot si Doña Consuelo ng kanyang mga mamahaling esmeralda habang mayabang na nakikipag-usap sa ilang piling mamamahayag. Ang kumakalat na video? Isang malaking kasinungalingan lamang mula sa isang inggitang dating manugang ang nakataas noong pahayag ni Doña Consuelo sa mga reporter. Sa katunayan, ngayong gabi ay opisyal naming inanunsyo ang aming ganap na pagmamay-ari sa Aero Montenegro at ipapakilala ko sa inyo ang aming bagong kasosyo. Bago pa man siya makatapos sa pagsasalita, ang malalaking dobleng pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas ng may kasamang matinding bigat. Ang ingay ng pag-uusap ng mga panauhin ay biglang naputol at ang buong silid ay napuno ng isang malalim na katahimikan. Pumasok ako sa bulwagan, nakasuot ng isang napakagandang midnight blue na trahe de boda na tila nagpabanaag ng gilas ng isang reyna. Sa aking tabi ay si Attorney Gabriel Santos, kasama ang buong lupon ng mga direktor ng Aero Montenegro na nakasuot ng kanilang mga pormal na kasuotan. Ang aking bawat hakbang ay nagtataglay ng kapangyarihang gumibas sa bawat wad na tapang ng mga laurel. Security! Ang galit na sigaw ni Jaime habang mabilis na lumalapit sa amin. Ang kanyang muka ay namumula sa tinde ng hiya at pangingit-ngit. Palayasin ninyo ang babaeng yan. Wala siyang imbitasyon sa pagtitipong ito. Isa lamang siyang magnanakaw. Ngunit bago pa man makalapit ang mga hotel guard, ang aking sariling pribadong security team ay mabilis na humarang sa kanila. Humakbang si Gabriel sa unahan at inilabas ang isang gintong folder mula sa kanyang hawak na bag. Hindi ninyo maaring palayasin ang tunay na may-ari ng bulwagang ito, Mr. Laurel. Ang mariin pahayag ni Gabriel na narinig ng lahat ng mga panauhin. Narito ang opisyal at orihinal na sertipiko ng pagmamay-ari ng Aero Montenegro na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Chairman Teresa Montenegro. At ang anibersaryong ito, kinansela na ng aming administrasyon. Biglang namatay ang mga ilaw sa bulwagan at ang malalaking projector screen sa entablado ay dahan-dahang bumukas. Ang video ng pagtataksil ni Jaime sa akin sa paliparan ng NAIA ay nagsimulang mag-play sa harap ng buong mataas na lipunan ng Maynila. Sinundan ito ng mga malalaking larawan ng mga resibo ng bank transfer na nagpapatunay na si Jaime ay matagal nang nagnanakaw ng pondo mula sa kawanggawa ng aking ina upang ibili ng mga alahas at sasakyan para kay Cassandra. Ang buong bulwagan ay napuno ng isang absolute na katahimikan.
Walang kahit isang tao ang naglakas loob na huminga ng malalim habang ang aking mahina, ngunit dambuhalang boses ay umalingaw sa bawat speaker ng silid. Tinitigan ko si Jaime ng diretso sa mata. Ang aking boses ay malamig at matalas na tila isang patalim. Ang perang ginamit mo para sa tiket ng iyong kabit, Jaime, ay ang perang pinalaki ko para sa iyong pamilyang baon sa utang habang nagtitiis ako sa inyong pambabastos. Ngayong gabi, bawat sentimo na kinuha mo sa akin ay ibabalik mo ng may kasamang matinding interes. Sa gitna ng matinding bulong-bulungan ng mga panauhin, lumingon ako sa paligid upang hanapin si Beatriz. Ngunit napansin kong wala na siya sa tabi ni Doña Consuelo. Palihim siyang lumabas sa gilid ng pinto patungo sa emergency exit habang nagaganap ang kaguluhan. Saan siya pupunta sa mga sandaling ito? Mayroon pa ba siyang ibang balak na hindi namin alam ni Gabriel? Hindi ko na nagawang sundan si Beatriz. Dahil si Doña Consuelo, na maputla na ang mukha, ay dahan-dahang umaatras patungo sa likod ng entablado upang tumakas. Ngunit bago pa man siya makalabas, 4 na ahente ng National Bureau of Investigation na nakasuot ng pormal na coat ay mabilis na humarang sa kanyang daan. Doña Consuelo Laurel. Ang pormal na pahayag ng pinuno ng mga ahente habang ipinapakita ang warrant. Inaaresto ka sa kasong qualified theft, money laundering, at falsification of public documents. Sa tindi ng takot na makulong at mawalan ng kanyang natitirang hiya, tuluyang nawala ang katinuan ni Doña Consuelo. Humarap siya sa karamihan at nanginginig na itinuro ang kanyang daliri sa muka ng kanyang sariling anak. Hindi ako ang may gawa niyan! Ang pasigaw na iyak ni Doña Consuelo habang itinuturo si Jaime. Ang anak ko! Si Jaime ang nag-utos sa akin na kunin ang pera. Siya ang nagplano ng lahat upang makuha ang yaman ni Teresa. Huwag ninyo akong isama sa kanyang mga kasalanan. Ang nanginginig na daliri ni Doña Consuelo na nakaturo sa mukha ng kanyang sariling anak ay naging huling larawan ng kanilang huwad na karangalan. Ang bulwagan ay napuno ng malalakas na sigaw ni Jaime habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng pinto. Ang kanyang muka ay puno ng matinding takot habang nakapangposas ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ina, tulungan mo ako! Hindi ko kayang makulong! Sabihin mo sa kanila na wala akong kasalanan! Ngunit si Doña Consuelo ay nanatiling malamig at hindi man lang lumingon sa kanyang sariling anak, habang siya rin ay dahan-dahang inaalala yan ng mga ahente patungo sa hiwalay na sasakyan. Ang mga mamamayan ng mataas na lipunan ng Maynila ay nakatitig sa kanila ng may matinding pandidiri, habang ang kanilang bawat hakbang ay tila nagpapahiwatig ng tuluyang pagwawakas ng pangalan ng pamilyang Laurel. Samantala, sa departure gate ng NAIA Terminal 1, si Cassandra ay nagmamadaling naglalakad patungo sa tulay ng eroplano papuntang Singapore. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang mamahaling bag, habang paulit-ulit na sumusulyap sa likod. Ngunit bago pa man niya maiabot ang kanyang boarding pass sa attendant, 2 opisyal ng paliparan kasama ang mga ahente ng NBI ay mabilis na humarang sa kanyang daan. Miss Cassandra Rojas? Ang pormal na tanong ng ahente habang kinukuha ang kanyang pasaporte. Inaaresto ka sa kasong identity theft, paggamit ng wad na dokumento, at pakikipagsabwatan sa pagnanakaw ng ari-arian ng Aero Montenegro. Sumama ka sa amin ng mapayapa. Nag-iiyak at nagwala si Cassandra sa harap ng mga pasahero. Sumisigaw na siya ay nagdadalang tao at walang alam sa mga krimen ni Jaime. Ngunit walang nakinig sa kanyang mga pagmamakaawa habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad palabas ng gate. Lumabas ako ng Manila Hotel upang damhin ang malamig na hangin ng gabi. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan sa may madilim na bahagi ng paradahan, isang anino ang biglang lumabas mula sa likod ng mga dambuhalang haligi ng hotel, si Beatriz. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, at agad siyang lumuhod sa aking harap habang hinahawakan ang dulo ng aking trahe de boda. Tere, patawarin mo ako. Nagkamali ako.
Nagawa ko lang yon dahil sa matitinding utang ko sa sugal. Magpinsan tayo, Tere. Ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Huwag mo akong ipakulong. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tinitigan ko si Beatriz mula sa aking kinatatayuan. Dahan-dahan kong hinugot ang dulo ng aking damit mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang aking boses ay patag, ngunit nagtataglay ng isang matinding lamig na tila yelo. Ang pinakamalaking pagkakamali mo, Beatriz, ay ang isipin na ang dugo natin ay sapat na dahilan upang patawarin ko ang pagkakanulo mo sa akin at kay Ina. Ibinenta mo ang tiwala ko para sa pera ng mga laurel, at ngayon ay oras na upang bayaran mo ang bawat sentimo ng kataksilan mo. Iniwan ko si Beatriz na umiiyak sa semento habang papalapit ang mga pulis upang siya ay arestuhin. Naglakad ako patungo sa aking kotse, kung saan nakatayo si Gabriel sa tabi ng unahan ng sasakyan. Tumingala ako sa malawak na langit ng Maynila. Isang malaking eroplano ng Aero Montenegro ang dahan-dahang umaakyat sa madilim na kalangitan. Ang mga kumukurap na ilaw nito ay tila nagpapahiwatig ng aking ganap na pagbawi sa legasyaya ng aking ina. Ang aking puso ay napuno ng isang malalim na kapayapaan pagkatapos ng matinding bagyo. Humarap sa akin si Gabriel. Ang kanyang pormal na Amerikana ay bahagyang hinahangin. Tapos na ang aking misyon, Teresa. Nakuha ko na ang aking paghihigantay kay Doña Consuelo. Hindi na niya muling mababawi ang reputasyong itinapon niya upang itago ang aking pag-iral. Tumalikod si Gabriel at dahan-dahang naglakad patungo sa kadiliman ng gabi nang hindi na muling lumingon. Sumakay ako sa loob ng aking kotse upang simulan ang pagmamaneho. Ngunit sa aking pag-upo sa driver's seat, napansin ko ang isang makapal na brown na sobre na iniwan ni Gabriel sa upuan ng pasahero. Binuksan ko ang sobre. Sa loob nito ay may isang lumang gintong susi ng isang lihim na ari-arian sa Bacolod. At sa ilalim nito ay may isang nakatuping papel na may pamilyar na sulat kamay. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang binubuksan ang papel. Ito ang sulat ng aking yumaong ina na si Margarita. Teresa, kung binabasa mo ang sulat na ito, nangangahulugang nahanap mo na ang iyong kapatid sa ama. Napatitig ako sa dulo ng sulat kung saan nakasulat ang eleganteng lagda ng aking ina at sa tabi nito ay ang pangalang nagpabago sa aking buong mundo. Gabriel Montenegro Santos. Ang malawak na silid-pulungan ng Aero Montenegro ay napuno ng mahinang tunog ng palakpakan ng mga miyembro ng lupo ng mga direktor. Nakaupo ako sa pinunong silya, sa dulo ng mahabang mesa, kung saan ako opisyal na nanumpa bilang bagong chairman ng korporasyon. Hawak ko ang aking panulat habang nilalagdaan ang unang kautusan ng aking administrasyon. Inililipat ko ang lahat ng narecover na ari-arian mula sa pamilyang Laurel patungo sa bagong tatag na Margarita Foundation. Ang aking pormal na pahayag habang nakatitig sa bawat direktor. Ang pondong ito ay gagamitin upang magbigay ng libreng legal na tulong, pabahay at edukasyon para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at pandoloko sa buong bansa. Ang Aero Montenegro ay hindi lamang magiging simbolo ng lipad, kundi maging ng pag-asa. Pagkatapos ng pulong, naglakad ako patungo sa isang tahimik at luntiang sementeryo sa Bacolod, kung saan tuluyan naming inilibing ang mga abo ng aking ina sa tabi ng kanyang paboritong puno ng bougainvillea. Nakatayo ako doon ng mag-isa nang mapansin ko ang marahang paglapit ni Gabriel. Nakasuot siya ng isang simpleng puting linen shirt, malayo sa kanyang pormal na kasuotan bilang abogado sa Maynila. Tinitigan ko si Gabriel, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kakaibang paglambot sa kanyang mga mata. Alam mo na palang katotohanan bago ko pa mabasa ang sulat ni Ina. Ang aking mahinang pananalita habang nakatitig sa marmol na lapida. Napatango si Gabriel. Ang kanyang boses ay patag, ngunit may kasamang malalim na paggalang. Lagi kong alam, Teresa, ngunit nais kong lumaban ka gamit ang sarili mong lakas at patunayan na hindi mo kailangan ng sinuman upang mabawi ang iyong dignidad
bago ko ibunyag ang ating ugnayan. Ang ating ina ay isang matapang na babae at nakikita ko ang kanyang gilas sa bawat kilos mo. Walang matatamis na yakap, walang madudulang luha ng pamilya na umapaw sa aming paghaharap. Tanging ang malalim at sapat na pag-unawa ng dalawang taong magkasama sa dugo at kapalaran na nagtagumpay sa kanilang pakikipaglaban. Samantala, sa loob ng Correctional Institution for Women, si Doña Consuelo ay nakaupo sa isang malamig na sementong sahig habang naghuhugas ng kanyang sariling plastik na plato. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalamutian ng mga esmeralda ay puno na ng mga sugat mula sa magaspang na trabaho sa loob ng bilangguan, at ang kanyang matagal ng iningatang hiya ay tuluyan ng natunaw sa bawat sulok ng rehas. Si Jaime naman ay nakaupo sa isang siksikang selda sa New Bilibid Prison. Walang kahit isang barya sa kanyang bulsa at tinalikuran ng lahat ng kanyang mga wad na kaibigan. Si Cassandra at si Beatriz ay kasama ring nagdurusa sa magkahiwalay na bilangguan. Nag-aaway sa bawat araw habang sinisisi ang isa't isa sa kanilang pagkakadakip. Naglakad ako palabas ng sementeryo patungo sa aking sasakyan. Nang makauwi ako sa aming bagong tahanan sa Bacolod, inilagay ko ang gintong urn ng aking ina sa ibabaw ng altar malapit sa malaking bintana. Ang simoy ng hangin mula sa labas ay marahang pumasok sa silid at isang magandang dilaw na paru-paro ang dahan-dahang lumipad papasok at marahang dumapo sa ibabaw ng urn bago muling lumabas patungo sa asul na kalangitan. Naramdaman ko ang isang ganap na paghilom ng lahat ng aking mga sugat. Sa paliparan ng Bacolod, nakatayo si Gabriel sa harap ng boarding gate habang tinitigan ang kanyang bagong tiket papuntang Maynila. May hawak siyang isang maliit at lumang susi na ibinigay sa kanya ng aming ina. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang paghahanda ng eroplano para sa kanyang susunod na paglalakbay. Papasok na ako sa aking sasakyan nang mapansin ko si Aling Marichu na nakatayo sa tabi ng daan. Sa pagkakataong ito, wala siyang hawak na telepono upang kumuha ng video. Kumaway siya sa akin nang may tunay na paggalang, isang pagkilala na hindi na ako ang mahinang babaeng kanyang kinutya noon sa paliparan. Sumakay ako sa loob ng aking kotse. At habang hinahawakan ko ang manibela, naramdaman ko ang banayad na pag-vibrate ng aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa aking screen. Salamat sa pagliligtas sa amin, Chairman Teresa. Ang Margarita Foundation ay nagbigay sa amin ng bagong buhay. Tinitigan ko ang pangalan ng foundation ng aking ina na nakasulat sa screen, habang ang aking puso ay napuno ng isang dalisay na kapayapaan at pag-asa. Lumipas ang isang taon na tila ba, isang mabilis na agos ng tubig na naglinis sa lahat ng putik ng kahapon. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong tanggapan ng Aero Montenegro sa Bacolod, habang tinatanaw ang malawak at luntiang lupain na dating pagmamay-ari ng aking ina. Ang simoy ng hangin ng Visayas ay may dalang amoy ng basang lupa at matamis na tubo. Isang amoy na nagbabalik sa akin sa aking mga pinagmulan bago ako naligaw sa madilim na mundo ng mga laurel sa Maynila. Sa ibabaw ng aking mesa ay may nakalagay na isang postcard na may tatak mula sa Espanya. Ito ay galing kay Gabriel, o mas kilala ko na ngayon bilang aking Kuya Gabriel. Ipinadala niya ang liham upang ibahagi ang kanyang bagong simula doon bilang isang consultant ng pandaigdigang batas, malayo sa mga anino ng paghihigante na matagal nang nagpabigat sa kanyang puso. Teresa. Ang sulat ni Gabriel sa postcard, nahanap ko na ang aking sariling kapayapaan sa lugar na ito. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na makita na ang tunay na katarungan ay hindi nasusukat sa dami ng dugong ating kukunin mula sa ating mga kaaway, kundi sa kung paano natin muling itatayo ang ating mga sarili ng mas mataas kaysa sa kanila. Ipinagmamalaki ko na ikaw ang aking kapatid. Napatitig ako sa malawak na kalangitan. Tinanong ko ang aking sarili, napatawad ko na ba sila? Sa loob ng 1 taon ng pananahimik, napagtanto ko ang tunay na kahulugan ng kapatawaran. Ang pagpapatawad
ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa mga taong sumira sa iyong tiwala o ang pagtanggap muli sa kanila sa iyong buhay upang muli kang saktan. Ang pagpapatawad ay ang tuluyang pagpapakawala sa galit at pait na nakatali sa iyong dibdib upang ang mga taong nagtaksil sa iyo ay hindi na magkaroon ng kapangyarihan sa iyong bawat gising at pagtulog. Sina Jaime, Doña Consuelo, Cassandra, at Beatriz ay nananatiling nagdurusa sa loob ng kanilang mga selda, nagbabayad sa bawat batas na kanilang nilabag. Sila ay bahagi na lamang ng isang saradong kabanata ng aking nakaraan, mga anino na wala ng puwang sa aking kasalukuyan. Doon ko nahanap ang aking dalisay na kapayapaan, isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa paghihigante, kundi sa aking sariling kalayaan. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay simple lamang. Huwag ninyong kailanman ipagpalit ang inyong dignidad para sa isang pag-ibig na nagpapababa sa inyong halaga. Ang pagpapakumbaba at pagpapasensya ay mga magagandang katangian, ngunit sa sandaling gamitin ito ng iba upang kayo ay tapakan at abusuhin, tungkulin ninyong tumayo, lumaban, at bawiin ang inyong sariling korona. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng apelyido ng inyong asawa, kundi ng inyong sariling lakas at kakayahang bumangon mula sa abo. Inilabas ko ang puting panyo ng aking ina na may burda ng pangalang Margarita. Hinayaan kong ang dulo nito ay bahagyang tangayin ng hangin habang nakatitig sa papalubog na araw. Ang marang pagbulong ko sa hangin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Malaya na ako, Ina. Walang anumang misteryo ang natira sa aking likuran. Tanging ang malawak at asul na kalangitan na naghihintay sa aking susunod na paglipad patungo sa mga bagong pangarap. Naglakad ako patungo sa pinto ng aking bagong tahanan. Kinuha ko ang aking susi at ginawa ang huling pag-ikot nito sa loob ng tansong kandado. Ang marahang pag-ikot ng susi ay tila naghudyat ng pagsasara sa lahat ng pighati ng nakaraan at ang pagbubukas ng isang buhay na walang takot at puno ng pag-asa. Ang tunog ng aking mga hakbang ay dahan-dahang nawala sa katahimikan ng gabi habang ako ay naglalakad patungo sa loob ng aking bagong bukas, isang matatag at malayang Filipina na hindi na muling luluhod sa harap ng sinuman. Ang tunog ng aking mga hakbang ay dahan-dahang nawala sa katahimikan ng gabi, habang ako ay naglalakad patungo sa loob ng aking bagong bukas, isang matatag at malayang Filipina na hindi na muling luluhod sa harap ng sinuman. Mga mahal kong tagapakinig, kumusta kayo? Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa huling yugto ng mahaba at makulay na paglalakbay na ito ng ating buhay. Habang isinusulat ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, particular na sa eksena kung saan itinapon ni Jaime ang mga barya sa ibabaw ng maruming mesa, habang nagmamakaawa si Teresa sa isang maliit na karinderya, naramdaman ko ang isang matinding kirot at panginginig sa aking dibdib. Ang sakit na naramdaman ni Teresa ay hindi lamang isang simpleng kwento. Ito ay sumasalamin sa totoong buhay ng marami sa atin. Mga kababaihang patuloy na nagpapasensya, nagpapakumbaba, at nagtitiis para sa pamilyang kanilang pinakamamahal. Ngunit ang tanging kapalit ay ang kawalang galang at kapaksilan. Ang bawat pahina ng kwentong ito ay hango sa mga totoong luha, sakripisyo, at tagumpay ng mga totoong tao sa ating lipunan. Kaya naman ito ay nilikha ng may buong puso at malalim na pag-iisip upang maging inspirasyon sa inyong muling pagbangon. Tandaan natin na sa buhay, madalas ay may mga taong kukuha ng ating boarding pass at magtatangkang maglipat sa atin sa likod ng eroplano upang tayo ay saktan at hiyain. Ngunit huwag nating kalilimutan na tayo ang may-ari ng buong paglipad at walang sinuman ang may karapatang kumuha ng ating mga pakpak. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, pipiliin niyo rin ba ang isang malamig at seryosong alyansa kay Gabriel upang tuluyang pabagsakin ang pamilyang Laurel? O mas pipiliin ninyo na lamang bang umalis ng tahimik at kalimutan ang lahat upang magsimula muli?
Nais ko kayong tanungin ng buong puso bilang isang kaibigan. Saan ninyo kasalukuyang pinakikinggan ang kwentong ito? Kayo ba ay nagluluto para sa inyong pamilya? Nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho? O marahil ay naglalakbay pa uwi sa inyong mga tahanan? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Dahil dito ay palaging may isang kaibigang handang makinig at umunawa sa inyo. Manyaring i-like at i-share rin po ninyo ang video na ito upang maabot natin ang iba pang mga kababaihang nangangailangan ng lakas at pag-asa sa araw na ito. Sana ay gabayan kayo ng kapayapaan at maging matatag kayo sa pagharap sa bawat bagyo ng buhay. Tulad ng isang reynang nagmamay-ari ng kanyang sariling kalangitan. Pamagat ng kwento, ang lipad ng tunay na reyna. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay-aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang kopya ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Puso TV.